mga kaibigan, binabati ko po kayong lahat ng isang magandang gabi. At sa ating pong mga kaibigan sa iba't ibang panig ng mundo, isa pong magandang gabi sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. At salamat po sa ating Panginoon dahil kahit medyo ginabi po tayo mga kaibigan, ay kailangan pa rin po nating ipagpatuloy ang pagbabasa ng kanyang salita. Dahil ito po ang pinakamahalaga sa lahat ng ating ginawa sa araw na ito o gagawin sa buong maghapon na lumipas. Ngayon ay gabi na. Salamat sa ating Panginoon mga kaibigan sa kanyang gabay at patnubay sa buhay ko dahil ngayong gabi po ay pang 140 days na po natin sa pagbabasa ng kanyang salita at salamat sa banal na Espiritu Santo na siyang nagtuturo sa atin at nagpapaunawa sa atin ng salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, pinupuri ko po ang Diyos sa oras na ito at pinapasalamatan ko po ang Diyos sa inyong buhay na nariyan at patuloy pong nakikinig ng salita ng Diyos at patuloy na nagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya inaanyayahan ko po kayong muli ngayong gabi. Buksan na po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Jeremias. Jeremias chapter 30. Ang mga pangako ni Yahweh sa mga inapo ni Jacob. Kinausap ni Yahweh si Jeremias at ito ang sinabi, isulat mong lahat ang sinabi ko sa iyo. Darating na ang panahon na palalayain ko ang aking bayan, ang Israel at Juda, at ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Ito'y magiging kanila. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Ito ang sinabi ni Yahweh tungkol sa Israel at sa Juda. Narinig ko ang sigaw ng isang sakmal ng takot, ang impit na hikbi ng isang nasindak. Isipin mo mabuti, maari bang manganak ang isang lalaki? Bakit sa pupo ng bawat lalaki ang kanyang sinapupunan? Tulad ng isang babaeng manganganak at sila'y namumutla, nakasisindak ang araw na yaon. Wala itong katulad, ito'y panahon ng paghihirap para kay Jacob. Ngunit, makaliligtas siya rito sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, babaliin ko ang pamatok sa kanilang mga liig at kakalagin ko ang kanilang tali. Hindi na sila aalipinin ng mga dayuhan, sila'y maglilingkod kay Yahweh at kay David na ibibigay ko sa kanilang hari. Kayo mga inapo ni Jacob na aking lingkod, huwag kayong matakot mga taga-Israel, huwag kayong masindak, kayo'y aking ibabalik mula sa lupaing pinagtapunan sa inyo. Pati ang mga anak ninyong bihag din sa ibang lupain. Babalik ang mga inapo ni Jacob at payapang mamumuhay. Sila'y uunlad at wala nang katatakutan. Ako isa sa inyo at ililigtas ko kayo. Lilipulin ko ang lahat ng bansang pinagkalatan ko sa inyo. Subalit, kayo'y di malilipol. Parurusahan ko kayo ng marapat. Ngunit ako'y magiging makatarungan sa inyo. Ito ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan, wala nang lunas ang iyong sakit, mabigat ang pinsalang dinanas mo. Walang kagamutan sa iyong sugat, wala ka ng pag-asang gumaling pa, nilimot ka na ng lahat ng kaibigan mo, wala na silang malasakit sa iyo. Ika'y hinampas ko gaya ng pagsalakay ng isang kaaway, buong lupit kitang pinarusahan sapagkat matindi ang iyong kasamaan, at napakarami mong kasalanan. Huwag ka nang dumaing dahil sa iyong sakit, wala nang lunas ang sugat mo. Ginawa ko ito sa iyo sapagkat napakalaki ng iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Gayunman, lahat ng nang-aapi sa iyo ay aapihin, sasakupin ang lahat ng sumakop sa iyo, sasamsaman ang mga sumamsam sa kayamanan mo, ang bumihag sa iyo ay bibihagin din, ibabalik ko ang kalusugan mo at pagagalingin ang iyong mga sugat. Kayo'y tinawag nilang mga itinakwil ang Siyon na walang nagmamalasakit. Sinabi pa rin Yahweh, muli kong ibabangon ang lipi ni Jacob, pagpapalain ko ang bawat angkan niya, bawat lungsod na winasak ay muling itatayo, at ititindig ang bawat gusali. Ang mga tao roon ay aawit ng pagpupuri at magkakaingay sa tuwa. Sila'y aking pararamihin. Pararangalan ko sila at wala nang hahamak sa kanila. Ibabalik ko ang kanilang kapangyarihan at sila'y magiging matatag sa harapan ko. Parurusahan ko ang lahat ng mga aapi sa kanila. Lilitaw ang isang pangulo na mula rin sa kanila. Aanyayahan ko siya kaya't siya na may
lalapit sa akin, sapagkat walang mangangahas na kusang lumapit sa akin. Kaya nga, sila'y magiging aking bayan at ako ang magiging kanilang Diyos. Ito ang sabi ni Yahweh. Ang galit ni Yahweh ay parang bagyo, parang malakas na hangin, hahampas sa ulo ng masasama, hindi magbabawa ang matinding puot ni Yahweh hanggat hindi niya naisagawa ang kanyang balak. Maunawaan ninyo ito sa mga araw na darating. Medyo na po ako dun mga kaibigan sa isang bagong word, magbabawa. Yan. Chapter 31, ang pagbabalik ng mga Israelita. Sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, ako'y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila. Sinasabi pa ni Yahweh, ang mga nakaligtas sa patayan ay kinaawaan ko naman sa ilang. Nang ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan, napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa inibig ko na sila at patuloy kong ipinagmamalasakit. Muli kitang itatayo, marilag na Israel. Hahawakan mo uli ang iyong mga pandireta at masaya kang makikisayaw. Muli kang magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria, magtatanim ang mga manananim at magpapasasa sa ibubungan niyon. Pagkat darating ang araw, nahihiyaw ang mga bantay mula sa kaburulan ng Ephraim. Halik kayo, umakyat tayo sa Sion kay Yahweh na ating Diyos, ang sabi ni Yahweh. Umawit kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob, ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa, magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ni Yahweh ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasusuhin, pati yaong malapit ng mga anak, sila'y talagang napakarami. Uuwi silang nag-iiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos na landas, upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak at si Ephraim ang aking panganay. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ni Yahweh. At ipahayag ninyo sa malalayong lupain, pinapangalat ko ang mga anak ng Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Sapagkat tinubos ni Yahweh si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ni Yahweh, saganang trigo, bagong alak at langis, at maraming bakahan at kawan ng tupa. Matutulad sila sa isang halaman ng dinidilig, hindi na sila muling magdadalamhati. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ng mga dalaga, makikigalak pati ang binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa, papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Bubusugin ko ng pinakamainam na pagkain ng mga saserdote, mananagana ang buong bayan, dahil sa kabutihang aking ipamamalas. Ito ang sabi ni Yahweh. Ang pagkahabag ni Yahweh sa Israel. Sinabi pa rin ni Yahweh, narinig sa Rama ang tinig, panaghoy at malakas na panambitan. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, hindi siya maaliw sapagkat patay na sila. Sinasabi ni Yahweh, itigilan ninyo ang inyong pag-iyak, huwag na kayong lumuha, sapagkat gagantimpalaan ang inyong pagpapagal. Babalik sila mula sa lupain ng kaaway, may pag-asa sa hinaharap, sabi ni Yahweh. Magbabalik sa sariling bayan ang inyong mga anak. Narinig kong nananaghoy ang mga taga-Ephraim, pinarusahan ninyo kami na parang mga guyang hindi pa nasisingkawan. Ibalik ninyo kami nang kami gumaling, sapagkat kayo si Yahweh na ang aming Diyos. Tumalikod kami sa inyo, ngunit ngayon nagsisisi na tuto kami matapos ninyong parusahan, napahiya kami at nalulungkot dahil sa mga kasalanan namin ng panahon ng aming kabataan. Si Ephraim ay anak ko pa rin minamahal, anak na aking kinalulugdan. Kung paano kadalas ko siyang pinarurusahan, gayon ko siya nagugunitang may pagkahabag. Hinahanap ko siya at ako'y nananabik sa kanya. Ito ang sabi ni Yahweh, maglagay ka ng mga batong
pananda sa iyong landas. Tandaan mo ang daang iyong nilakaran. Magbalik ka, Israel, sa mga lungsod na dati mong tinitirhan. Anak ko, hanggang kailan ka pa mag-aatubili? Ako si Yahweh ay nagtatatag ng isang bagong kaayusan. Ang babae ay siyang yayakap sa lalaki. Ang kasaganaang tatamasahin ng Israel. Ito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Muling maririnig ang mga salitang ito sa lupain ng Juda at sa kanyang mga lungsod. Kapag ibinalik ko na sila sa kanilang tahanan, pagpapalain ni Yahweh ang bundok na banal ng Jerusalem na kanyang tinatahanan. Ang mga nagsasaka at mga pastol ay muling magkakasamang maninirahan sa Juda, sapagkat bibigyan ko ng inumin ang nauuhaw at bubusugin yaong nanlulupaypay dahil sa matinding gutom. Ano pat masasabi ni naman, ako'y natulog at nagising na maginhawa. Sabi ni Yahweh, darating ang panahon na pararamihin ko ang mga tao at mga hayop sa Israel at sa Juda, kung paano ako naging maingat nang sila'y aking ibagsak, bunutin, sirain, saktan at lipulin. Buong ingat ko rin silang itatanim at itatatag. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Pagdating ng panahong iyon ay hindi na sasabihin, kumain ng maasim na ubas ang mga ama at nangilo ang ngipin ng mga anak. Sa halip, kung sino ang kumain ng maasim na ubas ay siyang mangingilo. Mamamatay ang isang tao dahil sa kanyang kasalanan. Sinasabi pa ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pagkikipagtipan sa Israel at sa Juda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno. Nang ilabas ko sila sa Ehipto, bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel, itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan, isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa upang makilala si Yahweh. Lahat sila, dakila hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Si Yahweh ang naglagay ng araw upang lumiwanag sa maghapon at ng buwan at mga bituin upang tumanglaw sa magdamag. Siya ang nagpapagalaw sa dagat. Ano pat umuugong ang mga alon. Ang pangalan niya Yahweh, ang makapangyarihan, habang ang kayusang ito'y nananatili, hindi mapaparam kailanman ang bansang Israel. Ito ang sabi ni Yahweh, kung nasusukat nino man ang kalangitan o matatarok ang kalaliman ng lupa, maaari kong itakwil ang buong Israel dahil sa lahat ng kanilang ginawa. Ito'y nagmula sa bibig ni Yahweh. Darating ang panahon na muling matatayo ang lungsod ng Jerusalem sa karangalan ni Yahweh mula sa tore ng Hananil hanggang sa panulukang pinto. Ang hangganan nito'y lalampas sa burol ng Garib, saka ililiko sa guwa ang buong kapatagang pinagtatapunan ng mga bangkay at abo. Gayon din ang lahat ng bukirin sa itaas ng batis ng Sidron hanggang sa pintuang labasan ng mga kabayo sa gawing silangan ay itatalaga sa akin, hindi na igigiba o masasakop ni naman ang lungsod na ito. Chapter 32. Si Jeremias ay bumili ng bukid sa Anatot. Kinausap ni Yahweh si Jeremias nang ika-10 taon ng paghahari sa Juda ni Sidikayas at ika-18 taon naman ni Nabucodonosor. Nang panahong iyon na kinukubkob ng hukbo ng hari sa Babylonia ang Jerusalem, si Propeta Jeremias na may mahigpit na binabantayan sa piitan sa palasyo. Ipinabilanggo siya ni Haring Sidikayas dahil sa kanyang ipinahayag. Sabi niya, ito ang ipinasasabi ni Yahweh, ipasasakop ko ang lungsod na ito sa hari ng Babylonia. Si Haring Sidikayas ay hindi makaliligtas sa mga Kaldeyo at ihaharap sa hari ng Babylonia. Makakausap niya ito at makikitang mukhaan. Dadalhin siyang bihag sa Babylonia at mananatili roon hanggang sa muli ko siyang magunita. Anumang pagkikipaglaban ang gawin ninyo, hindi kayo magtatagumpay sa mga Kaldeyo. Sinabi pa ni Jeremias, ito ang pahayag sa akin ni Yahweh, si Hanamel na anak ng iyong amaing si Salyom ay lalapit sa iyo upang ipagbili ang kanyang bukirin sa Anatot, sapagkat ikaw ang malapit niyang kamag-anak at may karapatang bumili niyon. Gaya nga ng sinabi ni Yahweh, si Hanamel ay pumunta sa akin at sinabi, bilhin mo na ang bukirin ko sa Anatot sa lupain ng Benjamin. Ikaw ang may
karapatang bumili niyon bilang pinakamalapit na kamag-anak. Naalala ko ang sinabi ni Yahweh, kaya't binili ko ang bukirin ng pinsan kong si Hanamel sa halagang 17 pirasong pilak. Nilagdaan niya ang kasulatan ng pagkabili at tinatakan. Tumawag siya ng mga saksi at tinimbang sa harapan nila ang salaping kabayaran. Pagkatapos, kinuha ko ang kasulatan ng pagkabili na tinatakan at isang siping nakabukas at ang aking ibinigay kay Baruk na anak ni Nerias at apo ni Maasyas. Ito'y nasaksihan ni Hanamel ng mga saksing lumagda sa kasulatan ng pagkabili at ng mga Hudyong nasa kwartel ng mga bantay sa harapan nilang lahat. Tinagbubilinan ni Jeremias si Baruk ng ganito, ito ang utos ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kunin mo ang mga kasulatan ito, ang tinatakan at mga nakabukas at ilagay mo sa isang tapayan para hindi masira agad. Sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel, darating ang panahon na muling magbibilihan ng mga bahay, bukirin at ubasan sa lupaing ito. Ang panalangin ni Jeremias nang maibigay na kay Baruk ang kasulatan ng pagkabili, si Jeremias ay nanalangin, Yahweh, nilikha mo ang kalangitan at ang sanlibutan sa pamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Ikaw ay nagpapamalas ng kagandahang loob sa libu-libo, ngunit pinarurusahan mo ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang. O dakilang Diyos, na ang pangalay Yahweh, dakila ang iyong mga panganukala at kahanga-hanga ang mga gawa mo. Nakikita mo ang ginagawa ng lahat ng tao at ginaganti ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at gumawa ka ng mga tanda at kababalaghan sa Ehipto at hanggang ngayon patuloy kang gumagawa ng mga kababalaghan sa Israel at sa ibang mga bansa. Ano pat kilala na ngayon ang pangalan mo sa lahat ng dako. Inilabas mo sa Ehipto ang iyong bayong Israel kasabay ng mga tanda at kababalaghan. Ikaw ang nag-akay sa kanila sa pamagitan ng iyong lakas at taglay na kapangyarihan. Ibinigay mo sa kanila ang lupaing ito na dinadaluyan ng gatas at pulot, gaya ng ipinangako mo sa kanilang mga ninuno. Pinasok nila ito at sinakop, ngunit hindi nila tinalima ang iyong utos ni namuhay man ayon sa iyong kautusan. Hindi nila ginanap ang alinman sa mga utos, kaya nga pinadalhan mo sila ng lahat ng kapahamakan gaya nito. Sasalakay na ang mga Kaldiyo, marami ang masasawi sa labanan. Sa gutom at sa salot, ang lungsod ay mahuhulog sa kamay ng kaaway. Matutupad na ang lahat ng iyong sinabi, ngunit ikaw ang nag-utos sa akin, Yahweh, Yahweh, na bilhin ko sa harapan ng mga saksi ang bukirin, bagaman ang lungsod na ito ay nakatakdang sakupin ng mga Kaldiyo. At sinabi ni Yahweh kay Jeremias, ako si Yahweh, ang Diyos na lumikha sa lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin, kaya nga, tandaan mo ang sinasabi ko, ibibigay ko sa mga Kaldiyo at kay Haring Nabucodonosor ng Babylonia ang lungsod na ito. Ito'y papasukin ng hukbong Kaldiyo at susunugin kasamang matutupok ang mga bagay ng mga taong kinapuputan ko, sapagkat ang mga bubungan nila'y ginamit na sunugan ng kamanyang na pansuob kay Baal, at dito rin ibinubuhos ang mga alak na handog sa ibang Diyos-Diyosan. Sa mula't mula pa, wala nang ginawa ang Israel at ang Juda kundi kasamaan sa harapan ko. Ano pat nauudyukan akong magalit, sabi ni Yahweh. Mula nang itayo ang lungsod na ito, lagi na lamang nila akong ginagalit, kaya't lilipulin ko na ito. Suklam na ako sa likong gawain ng mga taga-Israel at Juda, ng kanilang mga hari, pinuno, saserdote, propeta at lahat ng naninirahan sa Jerusalem at sa Juda. Ako'y tinalikuran nila, bagamat ulit-ulit ko silang tinuturuan, hindi sila nakinig, ni tumanggap man ng payo. Inilagay pa nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan sa aking templo at sa gayoy dinumihan ito. Gumawa pa sila ng mga dambana para kay Baal sa lambak ng Hinom, at doon inialay kay Mulok ang kanilang mga anak. Hindi ko ito iniutos ni hindi man naisip na ipagawa sa kanila. Sa gayoy inudyukan silang magkasala sa Juda. Ang pangako ni Yahweh, kaya nga sinabi ni Yahweh kay Jeremias, ipahayag mo sa lungsod na ito na
ito'y mahulog sa kamay ng hari ng Babylonia matapos mamatay ang marami sa labanan. Gutom at salot, muli ko silang titipunin mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila nang ako'y magalit. Ibabalik ko sila sa lupaing ito at matiwasay silang maninirahan dito at sila'y magiging aking bayan at ako ang magiging kanilang Diyos. Magkakaisa sila ng puso at diwa sa pagsunod sa akin at ito'y para sa kanilang kabutihan din at ng mga anak nila. Makikipagtipan ako sa kanila ng isang walang hanggang tipan. Pagpapalain ko sila habang panahon at tuturuang sumunod sa akin ng buong puso upang hindi na sila tumalikod pa sa akin. Ipinapangako kong patatatagin ko sila sa lupaing ito at gagawin ko ito ng buong puso at kaluluwa. Sabi pa ni Yahweh, pinadalhan ko ng kapahamakan ng bayang ito. Darating ang panahon na ipagkakaloob ko ang kasaganaang aking ipinangako. Muling magbibilihan ng mga bukirin sa lupaing ito na ngayon wala nang naninirahan kahit tao o hayop at nasa kamay ng mga Kaldeyo at sa pagbilihan uli ng mga bukirin. Lalagdaan at tatatakan ang mga kasulatan ng pagkabili sa harapan ng mga saksi. Ito'y magaganap sa Benjamin, sa paligid ng Jerusalem, sa mga lungsod ng Juda, sa kaburulan sa Sifela, at sa mga lungsod sa timog ng Juda, sapagkat ibabalik ko ang kanilang kayamanan. Chapter 33. Nanumbalik sa Jerusalem ang kasaganaan. Muling kinausap ni Yahweh si Jeremias, samantalang ito'y nakapiit at mahigpit na nababantayan. Ganito ang sabi sa kanya, ako ang lumalang, humugis at nag-ayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo nauunawaan. Ako si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang nagsabi nito sa iyo. Gibain ko ang mga bahay sa lungsod na ito at ang palasyo sa Juda upang gamiting tanggulan laban sa mga sumasalakay ng mga Kaldeyo. Papasukin kayo ng mga kaaway at marami ang masasawi sa labanan sapagkat pupuksain ko sila sa tindi ng aking puot. Itinakwil ko ang lungsod na ito dahil sa masasamang gawa ng mga taga rito. Ngunit kahabagan ko silang muli. Hanguin ko sa kahirapan ang Juda at Israel at bibigyan sila ng kapayapaan at katiwasayan. Ibabalik ko ang kanilang kayamanan at muli silang itatatag. Lilinisin ko sila sa lahat nilang kasalanan at patatawarin sa kanilang paghihimagsik laban sa akin. At dahil sa lungsod na ito'y matatanyag ang aking pangalan, pupurihin at dadakilain ang lahat ng bansa. Kapag nabalitaan nila ang lahat ng pagpapalang ipinagkaloob ko sa kanila, maantig sila at matitigib ng paghanga dahil sa mga pagpapala at kapayapaang inihatid ko sa aking bayan. Ito pa ang sabi ni Yahweh, sinasabi ninyo na ang lugar na ito'y parang ilang, walang tumitira ni tao ni hayop. Wala ngang naninirahan sa mga lungsod ng Juda at walang tao sa mga lansangan ng Jerusalem. Ngunit darating ang panahon na muling maririnig sa lugar na ito ang katuwaan at kasayahan, ang tinig ng mga ikinakasal habang sila'y nasa bahay ni Yahweh upang maghandog ng pagpupuri at pasalamat. Maririnig ang sigawang purihin si Yahweh na makapangyarihan sapagkat siya'y mabuti at hindi magmamaliw ang kanyang pag-ibig at ibabalik ko ang kayamanan ng bayan. Ako si Yahweh ang may sabi nito. Ito ang sabi ng makapangyarihang si Yahweh sa buong lupaing ito na ngayoy tiwangwang at walang nakatirang tao o hayop. Naghahasik ang mga pastor at payapang nanginginain ang kanilang mga kawan. Sa mga lungsod sa kaburulan sa kapatagan sa timog sa lupain ng Benjamin, sa palibot ng Jerusalem at ng Juda, muling magkakaroon ng maraming kawan sa alaga ng kanilang mga pastor. Sinabi pa ni Yahweh, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa halip at sa Israel at sa Juda, at sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Pairalin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Juda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem at sila'y tatawagin sa pangalang ito, si Yahweh ang aking katwiran. Si David ay hindi mawawala ng kahalili
sa trono ng Israel at mula sa lahi ni Levi, hindi kukulangin ng saserdote na mag-aalay sa atin ng mga handog na susunugin, handog na pagkain at iba pang mga handog. Sinabi ni Yahweh kay Jeremias kung paano di mababago ang batas na itinakda ko para sa araw at sa gabi, gayon din naman hindi masisira ang aking pangako sa alipin kong si David at sa mga Levita. Hindi mawawala ng luluklok sa trono mula sa kanyang lipitin, hindi rin mauubos ang mga saserdote sa lahi ni Levi. Kaya nang di mabilang na bituin sa kalangitan at ng mga buhangin sa dagat, gayon ko pararamihin ang mga inapo ng aking lingkod na si David at ng mga Levitang naglilingkod sa akin. Ganito pa rin ang sinabi ni Yahweh kay Jeremias, hindi mo ba napapansin na sinasabi ng mga tao, itinakwil ko raw ang 2 angkang hinirang ko, kaya tahamakin nila ang aking bayan at hindi na sila ituturing na isang bansa. Ngunit sinasabi ko naman kung paanong itinakda ko ang araw at gabi at ang tiyak na kaayusan sa langit at sa lupa, mananatili rin ang aking tipan sa lahi ni Jacob at sa alipin kong si David. Magbubuhat sa angka ni David ang hinirang kong maghahari sa lahi ni na Abraham, Isaac at Jacob. Ibabalik ko ang kanilang kayamanan at sila'y aking kakalingain. Ayan mga kaibigan, tayo po ay dito muna magtatapos sa chapter 33. Ano po, kasi gabi na. Baka kayo po ay mapagod na sa pakikinig. Nakita po natin na bagamat ang Panginoon ay nagagalit, talagang ipinakita niya yung puot sa mga taga-Juda, sa mga taga-Israel at sa mga taong iba't ibang lahi na. Ngunit naroon pa rin ang kahabagan ng ating Panginoon. Muli niyang tinipon ang kanyang bayan, ang mga Israelita at ang mga ibang lahi na rin na nakapaloob sa mga Israelita. Ano po, kumbaga nakasama na sa lahi ng mga Israelites. Kaya mga kaibigan, kahit man po sa ating buhay, gaano man po kadami ang ating nagagawang kasalanan sa harapan ng ating Panginoon, kapag nakita po ng Diyos na tayo po ay talagang totohanang nagpapakumbaba sa Kanya at pag nakita ng Diyos yung ating pag-ibig sa Kanya, ang Diyos naman po ay muling malulugod sa atin at patuloy niyang tutuparin ang Kanyang mga pangako. Hindi po lamang sa mga lahi ng Israelita, kundi para po sa lahat ng tao dito sa mundo. Ano po, kasi ang salita ng Diyos ay para sa lahat at isa po tayo doon sa nakapagbenepisyo ng salita ng Panginoon. At salamat sa ating Diyos sa Kanyang pagtubo sa atin sa kasalanan. Salamat sa Panginoon sa pagtuturo niya sa atin sa pamagitan ng Kanyang salita ay nagsusumika po tayo na makapamuhay ng tama. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na naman po tayo magtatapos ngayong gabi mula po sa chapter 30 hanggang 33. Bali tatlong chapter lang po tayo ngayong gabi dahil napakahaba po ng mga chapter na ating binasa mula 30, 31, 32, 33. Yan po ang ating mga binasa ngayong gabi at mahaba po yan. Kaya maraming salamat sa ating Diyos dahil na tatagalan po natin o pagtagumpayan natin ang pagbabasa ng Kanyang salita dahil na rin sa Kanyang gabay at patnubay sa buhay ko at sa buhay ninyong lahat. Kaya mga kaibigan, muli magandang gabi po sa inyong lahat. Patuloy po tayong ingatan, samahan at pagpalain ng ating Diyos sa bawat sandali ng ating mga buhay. Ganon din po ng ating mga sambahayan. In Jesus' mighty name, Amen.